po sa programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Pilipinas, Up Pilipinas. Ako po si Emil Carion sa ngalan ni Kuya Andy Vital, ni General Jerry Zamudio. Pero ngayon, nako, ang dami pong general na nakapalibot sa akin dito. Tawagin mo muna si Jerry. Ayan. Siyempre, bago po ang lahat ay ang ating main host nasa kabilang linya na sa ating Zoom. General Jerry Zamudio, sir. Magandang gabi, kumpadring Emil, at Yes. belated happy birthday. Kailan ba yung naging celebration mo? Wala po. Happy wala birthday. Happy birthday. Mamaya daw po may, may kantahan. So, magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay at sa lahat ng mga senior officers natin na kasama dyan sa studio. Ito po si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Good evening ho. Yes po, at ngayon bigyan natin ng pagkakataong bumati ang ating mga kasama dito ng mga gwapong mga general na mga ilang linggo ko ring na-miss ito dahil sa Zoom lang kami nagkakasama. Mga generals, simulan po natin kay General Garcia. Yan, General Garcia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Total ho, binati na ni General Zamudio si Emil ng happy birthday. Tatanungin ko sana mabusog. Opo, sige Okay. po. Hindi, pero may babatiin ako. Babatiin ko yung aking classmate, si Chief Justice Alexander Jesmundo. Happy birthday to you, classmate. May you have many more birthdays to celebrate. At sana umattend ka sa darating na get-together. Medyo malilihis ng konti sa ROTC pero maganda po ang topic natin ngayon. Magandang gabi po sa inyo. Siyempre, si General Calongso, sir. Yes sir, brother Jerry, magandang gabi at belated happy birthday kay Emil. Gusto kong batiin si General Yanto, nasa Germany pala siya ngayon at Nakikinig. nakikinig siguro siya at nandun siya at siya ay lumilibot at papunta pa sa 4 na bansa yata bago siya bumalik dito sa Pilipinas. At gusto ko rin atid na si Dr. Alonso at si Dr. Kate at magandang gabi sa inyo at saka kay sa nanay ni Kate, si Emma. Magandang gabi sa inyong lahat. At siyempre, si General Salazar. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi, Jerry. Happy birthday belated ka, Emil. Salamat. At mamaya na ang kantahan. And again, today we will be having a new episode, not episode actually, but sabi nga ni General Garcia, para malalaman din ng ating mamamayan kung ano ang tama at saka hindi tama. Yun. Naku, maraming salamat po at sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Dati po ay mga colonel at mga major, ang mga patrolman first class ang bumabati sa akin. Ngayon, 4 na general ang bumabati sa akin on the air. Naku, napakasarap pala ng pakiramdam. Salamat po, salamat po. Tsaka halatado talagang birthday ni ka Emil, bagong gupit. Tingnan nyo, mukhang 16 years old. Salamat po. Yan ho, hindi kulay tunay na kulay ng buhok niya. Nagpatina po yan ng puti para daw siya magmukhang matured. Yan. Opo, advocacy ko po yun, General Garcia, sir, na nagbabalita ako at tagapagbalita ako, producer ako, dapat ang binabalita ko ay tama, totoo. Dito nga nagbabalita ng tama. Yeah. Diba? Oo. Ngayon, kung ang mismong katawan mo, hindi mo matanggap ang kulay ng buhok mo, ang itsura mo, ay siguro wala kang maibabalitang tama kasi hindi matanggap ang kulay ng buhok mo. Okay. Batiin natin yung mga taga-Amerika ng congratulations because today, Yes. they made history. Alam nyo, either way. Wala pang formal na proclamation. Hindi, pero kwentuhin na lang natin, sir, kung wala pang formal. Tama ka. Kasi mahirap mag-proclaim dito. Hindi pa tayo We want to congratulate them because either way, they are going to make history. Yes. Pag nanalo si Kamala, history yon dahil unang babaeng presidente. Pag nanalo si Trump, siya yung kauna-unahang presidente ng Amerika na bumalik. Nag-return of the comeback matapos ng gap na isang termino. Kauna-unahan na pangyayari yan. Parang dito sa atin, sa Pilipinas, kung mangyayari, halimbawa, pagkatapos ni Presidente Bongbong, tatakbo ulit si Presidente Digong at mananalo yan. That's another one. History. Pwede yan. Oo. Meron ako napansin, General Garcia, sir, na meron kayong post about legislative contempt. Nung nakita ko po itong post na ito, ay lalo akong
naliwanagan at sabi ko nga mukha nga yatang merong hindi natutupad o hindi na ilalagay sa lugar yung ating mga kasama dito sa Gumagawa ng batas. hindi nagsasabing ang kanilang ginagawa ay In batay aid. lamang sa in aid of legislation. Mm. Ang amin naman pong hinihintay, kaming mga nakikinig dyan, ano ba yung batas na gusto nilang ayusin? Yes. At parang ang ibig sabihin niyan, may batas tayo na wala sa lugar, kaya kailangan ayusin. Ang problema, ano ba yung batas na yun? Hindi namin masyadong naintindihan kung alin yung batas na dapat ayusin. At saka, katulad ng sinasabi ng marami, mukhang nalalabag ang kagandahang asal sa pagtrato sa ating mga kasamang nandoon na nagbibigay ng paliwanag at kanila ring mga tinatanong. Alam ko, maya-mayang konti ay tatalakayin panlubos ng ating nag-post na si Attorney Virgil Garcia ang kanyang pinost na ito. Yun. Si General Tama yan. Ito yung sinasabi, yung sinasabing IEC, Information Education Campaign. Part ito itong ginagawa natin. Okay. Kasi momento, nagbibigay ng sariling mga koro-koro, whatever. Okay. Pero dapat meron tayong patakar or sinusundod na standard. Yes. Kaya maganda itong topic na ito kasi kanina o kahapon na-mention yung IEC, Information Education Campaign program. So, this is one part na makikita natin na mabibigyan liwanag yung mga pag-iisipan natin. Yun. So, Actually pala, General maliwanag naman sa ating mga mamamayan, no? Yung kung ano yung tama at hindi tamang nangyayari doon sa ating kapulungan dahil sa paliwanag ni General Calonzo at ni General Salazar, yun nga na merong hindi tugma, merong hindi, kumbaga wala sa tono sa musika. Yung pong power of legislative contempt, ang panimula po niyan, ang premise po niyan muna, merong kang batas na nililimbag. In other words, may batas ka nang nabuo. Okay, halimbawa, pinag-usapan natin, gamitin nating example yung war on drugs. Okay, war on drug. Okay, war on drugs, meron ka na, whereas, blah, 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 whereas the war on drugs was effective because nung nagkaroon ng war on drugs, nawala yung mga laboratorio ng droga dito, nabawasan. Yes. Whereas, nabawasan ng kriminalidad, whereas, kinikriticize yung war on drugs dahil meron daw EJK, whereas merong posibilidad na itong war on drugs dahil hindi naman papayag ang mga drug lords na basta mo lamang tanggalin ang kanilang negosyo nang hindi sila lalaban. Gagamit sila ng mga corrupt na politician at corrupt na media practitioner para i-discredit yung programa. Whereas, meron talagang mga corrupt o mga tiwali o mga na may personal agenda na mga politiko na gagamitin pampolitikang kampanya ang droga. At ang nasa... Ang war on drugs. Oo. Whereas, kinakailangan ayusin natin ito upang mapagtibay na ang war on drugs. Okay. Or Ngayon, pagtibay ang batas na mas... gagawa ka na ng batas. Okay. I-institutionalize mo na. Na Yung- tama according to our culture, according to what is internationally acceptable laws na guidance na tama. pero At bago yung tayo... sinasabing EJK, i-define na nila yan dyan. Pero bago tayo pumunta sa iba pang anggulo na yan, gusto ko lamang i-remind kayo, mga generals po na kasama ko. Kasama po kayo sa mga privileged few. Ako po kasama rin sa mga privileged few na nag-iisip habang nanonood. Paano yung 80% o 95% ng mga Pilipino na nanonood lang at naniniwala lang at inuuto lang ng mga kongresista, mga senador, sa kanilang nakikitang visuals. Kaya nga tayo nagpapaliwanag ngayon. Ano? So itutuloy ko yung Okay, sinasabi sige ko. po, sige po. Eh di, merong
discredit, merong attempt to politicize. Ngayon, ang gustong mangyari ngayon nung nag-sponsor ng batas is institutionalize niya na yung war on drugs. Para kung ano yung mga depekto, may arrange na. Ngayon, ganito ang gagawin mo. Mag-iimbita ka ngayon ng mga resource persons. Okay. Alright. Sino ang mga resource persons na sasagot nung mga tanong mo para mabuo mo yung batas? Yung batas nandyan na. No? Nandyan na yung batas. May mga fill in the blanks ka, may kulang ka na lang. Kaya ka ngayon mag-iimbita ng resource speaker. Okay. Iimbitahin mo ngayon si former president kasi siya yung nag-implement Okay. ng war on drugs. Okay. Iimbitahin mo ngayon yung si Secretary Maynard Guevara. Yes. Iimbitahin mo yung mga chief of police. Okay. Iimbitahin mo lahat ng mga na-involved in the implementation and you're going to ask them questions so that you're able to put their inputs into the law. O saan pupunta ang contempt doon? Doon siguro walang papasok ng contempt kasi nagsasalaysay sila ng kanilang Answerable by yes or no. Oo, at saka At nag-anuhan na ang akala mo lahat madunong sa batas. so Okay. yung legislative content is a privilege ng mga mambabatas, no? Mababang kapulungan sa Senado. Kung yung inimbita mo, una, ayaw dumating. Pero dito sa example na ginamit ko, wala kang makikitang pwedeng maaring hindi dumating dahil maganda yung panukala. Halimbawa, ang naging panukala, merong mambabatas, isa, dalawa, tatlong mambabatas na nag-fabricate ng ebidensya, ng muwersa ng mga witness. Ito ang gagawin mo, ito ang sasabihin mo, ito ang gagawin mo. Meron ngayong congressman na sinasabi, aba, meron tayong perjury na batas, pero wala tayong perjury nung inciting person Yes. to lie, to perjure himself. See? Wala nga. Subornation of perjury, wala tayong batas niyan. So sabi niya, teka muna, ay mag-sponsor ako ngayon ng subornation of perjury. Buo na ngayon yung kanyang draft. Iimbitahin niya ngayon yung mga lumabas sa television na nag-instigate na magsinungaling yung isang pulis. Okay. O, ngayon, tinatanong mo siya ngayon. Wala kang pribilehiyo. Tinatanong kita as resource person. You are now being like a private citizen because yun yung nangyari eh. O, wala kang pribilehiyo ngayon. Hindi ka sasagot ng totoo, hindi ka sasagot ng tama, iko-contempt ka niya. Yun. So, tatlo po yan. Una, there must be a law. There must be a law pending before you. May karapatan na ganyan na magkaroon ka ng legislative inquiry is because you have a pending law and your questions are all in aid of legislation. Yung pagpapatawag mo at yung pagtatanong mo hindi elitis because hindi ka huwis. Okay. Mas lalong hindi ka ombudsman. Kung ombudsman ang gusto mo, doon ka mag-apply ka ron. May kilala akong ganyan. Akala mo ombudsman siya eh. Okay. So yung pagtatanong mo ngayon, kasi parang hindi not to try but to get your answer so that mabuo mo yung batas. Pag ayaw sumagot at nagsisinungaling, bakit ganito, bakit gano'n ang ginawa mo, ay iko-contempt mo. Yun yung basihan. Ngayon, so para ma-contempt mo, merong batas na nakahain, merong pinablish mo yung mga patakaran, yung rules and regulation Yes. concerning yung ganitong pagdinig at yung pagpataw ng contempt. Kung kailangan ay at all times, you must respect the rights of your resource speaker. Kasi ganito yan eh. Okay. Inimbita mo yan eh. So, kausapin mo na maayos. Walang rason para yan. Tapos on nationwide television pa. Yes. So, yun yung, hindi sa akin galing yan sa desisyon ng Supreme Court yan. Yung leading case ng Arno versus Nazareno. Yun yung sinabi ng Korte Suprema. Yung tatlong ito, ang tatlong alituntunin na kailangan masunod pagka kayo ay merong legislative inquiry at pagka kayo ay nagko-contempt ng inyong resource speaker. Doon sa unang example na hindi pwede yung contempt doon, wala kang rason para mag-contempt doon dahil wala namang magtatago sa'yo, magsisinungaling sa'yo. Ang example, yung subordination, wala tayong batas ukol dyan. Opo.
at inimbita mo yung mga nag-fabricate ng ebidensya at nagsinungaling at ayaw sumagot, yan contempt. Ngayon, dito ngayon lalabas yung halos pang-apat na patakaran na sinasabi na pag ikaw ay naipakulong, yung right to contempt, to hold a person in contempt, pagtatanong mo, kailangan mo nang palabasin yung kulong mo dahil hindi mo pwedeng pagbawalan, hindi mo pwedeng, kasi yan na yung due process, no one shall be deprived of life, liberty, or property without due process. So yung mga nagawa ngayon na hanggang i-release kita hanggang matapos yung submission ng Hanggang matapos yung inquiry, sir. So, if yung submission ng report ng inquiry, pero hindi, sir. Kailangan, kung tapos na yung pagtatanong, at ikaw kung ang tagal mo tatapusin yung report, di nakakulong. Hindi pwede yun, sir. At Pag tapos saka, na yung pagtatanong, kaya nga mo parang kang kriminal na nakakulong doon. Yes, sir. Yes, sir. Yung pagtatanong na para kang investigador at may ongoing na mga inquiry sa ibang ahensya, pagkatapos gusto mong palitan ang ahensya at ikaw na yon. At ang masama, hindi mong alam yung proseso, ini-invoke mo yung gusto mong proseso. So, these are the things na nakikita, for example, na IEC, Information Education Campaign, na nagamit kahapon, the other day, sa isang hearing. Well, it's one whole program, and yung apat na nami-mention, sub-program lahat yon. At pwedeng ginagawa, kasi naawa rin ako sa isang ahensya na hindi niya kayang i-explain. Okay. Kasi ang pagkanda kasi ng isang activity, 2 days, 3 days. Kasi nung brigade commander ako, kinakandak namin yan nung sa Mindanao ako at saka sa Bicol. At normally, ang nagre-request, yung mga mayor or mga LGUs para yung future mga kabataang barangay nila and other youth leaders napagbigyan ng tama. At doon ko nga nalalaman yung kwento ng mga karamihan ng mga babae. Ang problema, karamihan sa LGUs nung panahon, nung brigade commander ako, ay early pregnancy at kakulangan ng pag-asa na makapag-aral pagdating sa college at yung insurgency. Ang masama ngayon kasi sa isang inquiry, nandun yung sinasabi, hindi akong nagsasabi nito, na sinabi ni Juma Sison na itong mga organisasyon ito yung mga front ko. Ngayon, So, pagkatapos may mga lituntunin na dapat sundin na hindi ito open inquiry. Kaya nakapagtataka kung nag-inquire tayo ng mga ganito, ba't hindi pantay-pantay na lahat yung ahensya na may the same na problema, gagaya ng DPWH at saka iba, na mas malaki yung problema, ba't hindi isama? Yan yung sinasabi ko doon, sir, na tinatanong ko nung pinatawag Dr. Kibuloy. yes. Sabi ko, kung kayo ay may nililibag tungkol sa religion in aid of legislation, bakit hindi kasama yung Iglesia ni Cristo? Bakit hindi kasama yung Roman Catholic? Bakit hindi kasama yung mga Protestants? Kasi dapat yan lahat, hindi yung kay Pastor Kibuloy lamang. Na-focus. Kung ang pag-uusapan ninyo ay yung mga kasalanan na sinasabi sa DOJ po yan, hindi sa inyo. Kaya yung mga napapanood natin, sir, na mga nagpapasikat ng kanilang skill to cross-examine a witness, hindi po kayo dapat nagko-cross-examine, nagtatanong lang po kayo. Inquiry po, inquiry. Hindi po yan paglilitis. Parang may reaksyon si General Calongso, napapansin ko. Hindi, gusto ko lang sabihin, dapat may babayan yung tungkol dyan. Yes. Kasi kung walang magpapaliwanag na iba, na ito pala ay hindi kumbaga yun na pala yung sa sabi pala dahil kaya nangyayaring gano'n ang kanilang appreciation dahil walang nagpapaliwanag ng tama. Kaya itong ginagawa natin ngayon, ang pagpapaliwanag ni General Garcia, kapakipakinabang ito at sana unawain ninyo kayong mga kasama natin na nakikinig at nanonood, sana makatulong itong impormasyon na ito sa inyo. Yan ngayon yung sinasabi mong, paano yung 80%?
Yeah. hindi nakakaintindi. Ganito po, mga nagpapasikat na yan, hindi po yan in aid of legislation, in aid of re-election po yan. Ngayon, alam nyo na kung sino yung gumagamit ng resources ng gobyerno para lamang sila ay makapagpasikat sa inyo nang hindi naman tama ang ginagawa nila because it is at the expense of other people. Kahit na po Alice Guo, hindi po tama yun dahil tao po si Alice Guo. May karapatan pa rin po yun. Hindi po tama yung inalipusta nila yung tao sa television at pagkatapos, wala naman silang naipipresenta pang batas na ginagawa nila o wala naman silang sinabing, meron kaming ganitong batas na ginagawa. Kaya ka namin tinatanong, gusto naming maremedyohan yung paano ka nakakuha ng citizenship mo para makagawa kami ng batas. Wala naman sila pong ipinakitang ganon bago nila pinatawag ng si Alice Guo. You have violated the human yung Due human process. dignity of The the respect. person. Yes. Oo. So, siguro pagbabalik natin, i-discuss natin kung ano ang mga remedies na nasa na pwede nating maging through our program ay pwede nating maging contribution. So, paano na lamang yung mga taong nanonood lamang sa optics na ginagamit ng mga congressman at senador? Ano ang parusa o anong remedy na pwedeng i-recommenda natin? Yan ang gumugulo sa isip ko eh. Kasi nga, nasabi ko na yung bang immunity absolute ba yun? Na yung pwede nilang gawing lahat. Ano ba ang limitasyon ng bagay na yon para magawa nila yung nagagawa kung minsan na pag-alipusta sa dignidad ng pagkatao? Lalong-lalo natin si Mayor Alice at saka yung pang mga ibang pulis na akala mo ay sobra na ang kanilang kasalanan at wala na silang karapatang magsalita. Tama. Ay gusto kong maintindihan yan at para malaman natin may kaparusahan ba para sa mga taong Yung mga nabanggit mo na mga guest na wala namang crime na nakumit, no? Meron dapat gawin yung kanilang ethics committee. No? Okay. Diyan natin makikita yung kung transparent at patas yung ating kongreso. Dapat mag-initiate sila ng investigasyon doon sa mga na sumisira sa imahe ng kongreso dahil ikaw may ganun pa eh. Pag sumagot ka na maayos aba bakit busabos mo ba yan? Palamon mo ba yan? Kakausapin mo ng ganyan? Representative po kayo representante po kayo ng mga tao. At saka yung bahay nila, hindi nila bahay, pinahiram ng mga tao. Tayot ang may-ari. Oo. At sila hinalal para mailagay doon, pero hindi nila bahay yan. Yan yung 80% Bahay ng na tao. bumoto sa kanila. So, the remedy of those na alipusta, ika nga, ethics committee. Pero yung halimbawa, congressman ka, nag-commit ka ng crime, like yung pinag-uusapan natin kanina, yung subornation, yung isang witness bago humarap, tinuruan mo ng ano sasabihin. Meron akong alam dyan, Merong pero hindi ko sasabihin. Kaya nga, pinwersa mong, ito ang sasabihin mo, Yan. Crime, you commit a crime, yung immunity mo does not protect you because you're committing common crime. Petty crime nga eh. Pero hindi, yung subornation of perjury, ano yan kung halimbawang gagawin nating batas yan, ang penalty niyan will range from siguro 6 years to 10 years. No? Because that's a serious a person to Commit a crime. commit a crime, to perjure himself, to falsely To tell a testify lie. and to lie. So, pwede mong dalhin sa korte. Pwede rin. Ipa-impeach mo. Mag-initiate ka ngayon ng impeachment complaint against these people because para matanggal. Kung hindi i-expel ng ethics committee, filean mo ng impeachment complaint. Yes. Sana merong mga responsableng mga citizens na sila ang magpapasimula ng ganitong klaseng impeachment complaint. Pwede Yan, pa yung sir. impeachment, malayo pang 100 days. May 100 days ba? O 100 days to May? Tagal pa. Mga Tagal pa. So pwede pa maghain ng impeachment.
Okay, okay. Kaya yan, those are the remedies. No? So, siguro- Hindi pwedeng Yes. ganyan-ganyan lang. Kaya yabang nyo. Sa atin lang, dapat may paliwanag, maintindihan ng mga tao. Yan. Bago magko-comment yung mga tao, baka ang mga tao, tayo-tayo lang din ang mag-aaway sa isang away na hindi tama. Pero napansin ko, hindi na sila naggagawa ng batas. Nag-iimbestiga na lang sila left and right, puro in aid of re-election. So, dapat ba sila Wala nang gumagawa ng batas. May napansin ba kayong may gumagawa? At saka may isang ginagawa silang investigation, wala silang basis, generic lang pagkasabi. Pagkatapos, ginawa na nila ngayon for purposely, ang aim nila, kung titingnan mo, to impeach somebody or to put somebody in a position na hindi maging maganda. But basis, generic lang talaga at hindi specific kung anong mga So, problema. Ang sa tawag mo nalalabing doon? oras natin, Ang tawag mo your doon? final messages po sa ating mga Go ahead po. Akong mauna, Sige po. maraming salamat sa mga nakikinig. Sa akin lang, tayong mga Pilipino, walang ibang nagmamahal. Kung hindi tayo, sabi ni Emil Carrion. Kaya makinig tayo. Makinig, makialam, at kunin yung tamang informasyon, maging edukado, at tumulong na maging isang tamang Pilipino para iskaunlad ng bayan. General Calongso, sir. Yes, sama-sama tayong magmasid, unawain ang mga nangyayari at hindi tayo mapalayo sa tama. At gusto kong batiin din ang aking mga kasama sa Metro Guard Security Agency sa Mindanao. Nandoon si Colonel Grospe, ang Operational Director, si Lieutenant Natividad at saka si Agent Troy. Magandang gabi sa inyong lahat, sa aking mga kasama dyan. At ganun din, gusto kong batiin si Juliet, si Ma'am Juliet, ang aking better half. Mayroon siyang karamdaman. Pagaling ka at ingatan mo yung sarili. Mahal na mahal ka po namin at lalong-lalo na ako. Yun. General Garcia, sir. Pagaling ka, Teng. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po ay kami nakapagbigay ng konting kaliwanagan. Kung hindi po buo, konti man lamang. Sa ating bansa ngayon. Magandang Yun. gabi po. Si Emil Carrion na ang palagi kong sinasabi, pag ako'y nagpapaalam, mahalin natin ang Pilipinas, walang ibang magmamahal kundi ang Pilipino, kaya mag-isip, mag-analyze, huwag Pakilahok. kayong tatanga-tanga, manood po kayo at gamitin ang inyong utak, huwag lamang ang mga nakakatuwang eksena. Maraming salamat po.